mga barkada, ako nga pala si Sanjo Nagler from Bautista School, Echea Elementary School and President Corazon C. Aquino High School. Bakit nga ba ako sumama dito sa coastal cleanup? Sumama po ako para itong Baseco Beach po to para maging malinis po. Para yung mga tao makaligo. Tapos kapag naligo sila, hindi sila madudumihan. Yun lang po. Salamat sa panonood. Good morning, good morning, good morning! Welcome to the stage of Dixon TV, the official stage of people who wanna know and the places we want to go. Narito po tayo sa Baseco Beach para po sa pagdaraos ng ika-39 na International Coastal Cleanup Day. At pero ang dagat po natin na sakop po ng Pilipinas, 220 million hectares. So isipin nyo lang po kung gaano kalakihan na dapat alagaan po natin. And our blue economy, alam natin marami po tayo mga mangingisda. Some of them are from here, dito sa Baseco. Napilitang maglakad ang ilan sa mga voluntaryo na kasamang maglilinis ng applyan ng Baseco o Baseco Beach dahil sa namuong trapiko sa kalsada patungo sa nasabing applaya. Ang mga voluntaryo ay galing sa iba't ibang sangay ng gobyerno at pati na nga ang lokal na gobyerno ng Manila. Kasama dito siyempre ang mga Boy Scouts ng Manila Council at ilang mga kawani ng National Office ng Boy Scouts of the Philippines. Ngayong araw kasi ay International Coastal Cleanup Day na ginagawa taon-taon upang manindigan ang mga tao sa buong daigdig na linisin ang ating karagatan at ipakita ang kanilang pakiisa na sakipin ang karagatan mula sa lumalalang polusyon na kumikitil dito. Ang International Coastal Cleanup Day ay itinatag ng Ocean Conservancy, isang samahan na tumutulong na protektahan ang karagatan mula sa mga problemang kinakaharap nito taon-taon. Ito ay sinimulan noong 1986 sa Washington, D.C. Noon pa man ay marami na ring mga grupo ang nagsasagawa ng paglilinis sa Pilipinas. Isa na rito ay ang Boy Scouts of the Philippines upang pagtalima na rin sa kautosang inilabas ni dating Presidente at BSP Chief Scout Fidel B. Ramos noong 1993. Ang kauna-unahang naitalang partisipasyon ng Pilipinas sa International Coastal Cleanup Day ay noong 1994. Subalit, bago pa man ito, ang Boy Scouts of the Philippines ay nagsasagawa na ng coastal cleanup. Hindi lamang ito formal na naitala sa kasaysayan ng International Coastal Cleanup. Noong 2003 ay pinirmahan ni dating Presidente at BSP Chief Scout Gloria Macapagal Arroyo ang proklamasyon bilang 470 bilang formal na pagsasagawa ng International Coastal Cleanup tuwing ika-3 linggo ng Setyembre. Simula noon, naging mas maigting ang pakikiisa ng BSP sa International Cleanup Day. Bagamat nakakasama ang BSP sa ilang mga voluntaryo, hindi ito masyadong napag-uukulan ng pansin ng mga pamunuan ng lokal na namamahala. Sa buong Pilipinas, libo-libong mga scouts ang nagsasagawa ng paglilinis ng applaya, mga parke at mga ilang bahagi ng ilog at lawa. At nito ngang ika-21 ng Setyembre, ilang mga kabataang scouts mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang nagsagawa ng coastal cleanup na may temang Clean Seas for Blue Economy. At ilan sa kanilang mga kabataang scouts ay mula sa Manila Council na nagtungo sa Baseco Beach, ang pinakasentro ng aktibidad ng International Coastal Cleanup Day. Ang mga Kid at Cub Scouts, Junior at Senior Scouts ng Manila Council,
ay naging simbolo ng pakikiisa ng mga kabataan upang maglinis ng karagatan. Ayon sa pamunuan ng Manila Council, ito ay isang paraan upang maimulat ng kaisipan ng mga kabataang scout sa kahalagahan ng karagatan sa kanilang murang edad pa lamang. Okay, I'm Jeffrey Alitagtag from Manila Council, Phil Scout Executive. Kulang-kulang na 200 na bata at magulang na nag-participate dito ngayon sa International Coastal Cleanup. Panitilihin natin malinis ang ating kapaligiran at huwag natin pabayaan ang ating kalikasan. Muli, sumusuporta ang Voices of the Philippines Manila Council sa mga gawain ito. Pagpatuloy natin. Mabuhay po kayo! Ang kukunin natin yung mga hindi natutunaw, basta-basta ha, huwag na kumuha ng maraming buhangin. Yan, yung mga plastic, yung mga straw, kukunin natin yan. Kasi matagal yan natunaw. Okay. Yan, kailangan mga face mask. Kailangan natin kunin mga face mask, mga straw. Yan. Oh, yan. Good morning everyone, I'm Scout Ray Daniel from Jose Evan Santos High School, Outfit 941. And ang purpose ko rito sa International Coastal Cleanup ay para ipakita sa lahat na gaano kahalaga nalinisin ng ating kalikasan at pangalagaan ng ating kalikasan. Introduce. My name is Jared Wilson and nag-aaral po sa Abad Santos High School. Kaya po ako sumama dito para makatulong sa lipunan na paglilinis ng karagatan. At nagsimula na nga ang pakikipaglaban ng mga kabataang scouts para sa ikalilinis ng karagatan. Kasabay nito ay ang ilang mga kapwa scouts din nilang nasa Dolomite Beach at ilang baybay ng Manila Bay at syempre sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas upang makiisa sa layuning linisin ang karagatan at maging simbolo ng pagkakaisa para sa ikabubuti ng kalikasan.
So bilang membro po ng Boy Scouts of the Philippines, nakakatuwa po na taon-taon bumabalik po dito sa Baseco, minsan naman po sa Dolomite Beach para maglinis dito sa ating mga coastal areas. Actually kung tutusin, itong isang araw na to hindi to sapat para linisin yung mga dagat natin. Dapat talaga regular tayo naglilinis sa mga dagat natin. Itong Coastal Cleanup or International Coastal Cleanup Day, ginagawa lang natin ito para makapag-spread ng awareness sa mga ibang tao na pangalagaan yung karagatan natin at saka pangalagaan yung mga buhay karagatan natin. So bilang miyembro ng Boy Scouts of the Philippines, so ang tuwa ako na maging parte nito ng advokasya na ito upang mapanatiling malinis yung kalikasan natin, lalo-lalo na yung karagatan natin. Ayun lang po, maraming salamat. Matapos ang ilang oras na paglilinis kasama ng ilang mga voluntaryo mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno at pribadong mga samahan, sako-sakong mga basura ang matagumpay na nakalap ng mga kabatang scouts ng Manila Council. Pagod man ay nasisiyahang naging bahagi sila ng International Coastal Cleanup Day. Ito ang araw kung saan ay ipinamalas ng mga kabatang scouts na pwedeng makatulong sa paglilinis ng kalikasan kahit na anong edad at antas ng buhay ka man. Halos sa isang kisap mata, naging malinis ang tanawin sa Baseco Beach. Hindi man tuluyang naalis ang lahat ng mga basura, subalit naging maganda naman ang mga gawain ng mga voluntaryo. Kasama rito ang ilang mga kabatang scouts sa paglilinis ng Baseco Beach. Tama nga sabihing hindi sapat ang isang araw upang malinis ang Baseco Beach at ang ating karagatan. Subalit ito ay isang simula lamang para ipakita sa ating mga mamamayan na kailangan nating magkaisa upang maging ligtas at malinis ang karagatan.